Hey yo, what's up mga kababayan? Ludi on it once again in the land of the rising sun, Japan. So para po sa mga nakapanood ng huling video na in-upload natin kung magkano ang magagastos para makapagtrabaho sa Japan, ayong nalaman nyo na kailanganin din talaga ng malaking pera para makapagtrabaho sa Japan. So ang problema ngayon kung wala tayong pera. So itong video na ito ang makakasagot sa problema nyong yan. So, para sa mga nag-a-apply na, no, o nakapag-apply na o natanggap na siguro sa employer's interview, siguro alam nyo na rin na meron po mga agency, no, na nagre-refer ng mga lending company para sa inyong panggasto, especially yung AAA. So, meron po yung lending agency na nare-refer do sa mga kababayan natin na nag-aaral na ng Nihongo. Alam natin na medyo malaki ang singilan dyan sa AAA dahil abutin ng 75 pesos ang pag-aaral ng Nihongo alone. Kasama na po doon yung pagkain, yung titirhan, yung boarding house, kasama na po doon 75,000 pesos for 4 months. So, saan mo kukunin yung ganong kalaking pera, di ba? Dahil nga siyempre, ka sa trabaho mo, dahil nga kailangan mo mag-aaral, stay in for 4 months. Pwedeng bumaba yun, no? Kung 3 months ka lang mag-aaral or 2 months ka lang mag-aaral. Kaya, so yun po, nagre-refer po sila ng lending company para makahiram kayo ng pera. And then yung pera po na yon ay ibibigay sa inyo a day before kayong umalis. At yun po ang ibabayad nyo sa agency. So karamihan sa mga agency po, no, na nagpapaalis sa mga kababayan natin papuntang Japan, meron pong lending agency yan. Ang problema kung wala, so hindi naman natin alam kung wala, no, pero kung sakasakaling wala, ito meron po tayong discover na isang sa TikTok account, no. Lalagay natin yung link nung kanyang account para mapanood nyo at kayo na rin po mismo ang mag-inquire sa kanya dahil yon sinasuggest niya na i-DM nyo siya, i-direct message dun sa TikTok account and then dun na po magsisimula yun. So okay, ito yung kanyang TikTok account, Dodong Janjan. And so papanood natin sa inyo yung short clip, no, dun sa kanyang video tungkol dito sa lending, kung paano yung proseso. Hindi natin ipapalabas lahat pero just to show you na legit yung kanyang lending company, no? At syempre hindi scam dahil normally pagka nang hindi kagad ng pera, isipin mo na kagad talaga, no, na scammer yung ano na yun, yung tao na yun. Pero ito, ayan, panoorin na lang natin. Hello po mga kabayan, ayan po, sa mga nais mag-apply ng legit na OFW loan, andito po kami. Kung ikaw ay currently working in other countries, kung ikaw ay magbabakasyon sa Pilipinas, kung ikaw ay nagbabakasyon na dito sa Pilipinas na may confirmed ticket na pabalik ng ibang bansa, or ikaw ay first time OFW, pwede kayo mag-apply. So, yung minention na nga kung first timer ka na OFW, first time ang lalabas ng bansa, pwede ka daw mag-apply ng loan, no, sa kanilang company. However, so siyempre meron mga qualifications po yan, no, kailangan nyo magsabit sa mga requirements, no, para i-background check nila at dun mo malalaman kung mag-grant yung loan. So, panoorin pa natin ng konti. Pwede kayo mag-apply sa amin. Ayan, wala kaming hinihinging pera or paunang bayad na sinasabi ng ibang scammers. Wala kaming hinihingi ng pera para lang ma-process yung application ninyo or para ma-release yung loan ninyo. Ayan po, the processing fee will be deducted sa loan na makukuha po ninyo. Ayan po, so mag-ingat sa mga scammers na nag-comment ito sa mga comment section or mga nag-chat sa inyo, kasi ako hindi ako nauna talagang mag-chat. Okay, so hanggang doon na lang po mga kabayan. I-follow nyo na lang at send him a direct message para sa inyong mga inquiries. Lalagay ko po yung link ng kanyang TikTok account sa description ng video na ito. So hanggang dito na lang po uli mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood at good luck sa inyong pag-a-apply. Ludi on it once again in the land of the rising sun, Japan. Salamat, bye-bye!